proteksyon ay wala sa kapal ng pader, anak. Nasa talas ng pakiramdam yan. At saka, mas hindi tayo paghihinalaan kung nandito tayo sa ganitong lugar. Sino ba namang mag-aakalang ang mga bumanat kay Santos ay nagtatago sa isang kubong sira-sira? Hindi ba? Hindi ba't malinaw ang sinabi ko sa'yo? Imasaker mo yung mga magsasaka na yun para matapos na ang lahat. Ano nangyari? Bakit isa lang ang pinatay mo? Pero hindi pwede, magkadikit kayo eh. Kapag nagkamali ako, baka kayo ang tamaan ko eh. Anak, may tiwala ako sa'yo. Sige na, gawin mo na. Pasabugin mo ang baon ng ulo ng aswang na ito. Naranasan na ba ninyong magtago dahil sa bigat ng inyong mga kasalanan? Ako kasi oo. Akala ko, nung lumayo kami ni tatay at umuwi sa probinsya, makakatakas na kami sa madilim naming nakaraan sa Maynila. Akala ko, kapag malayo na kami sa ingay ng syudad, matatahimik na rin ang mga konsensya namin. Pero, mali pala ako. Ang pagtatago namin ang naging mitya para masadlak kami sa isang mas malaking gulo. Isang gulo na hindi ko akalaing nangyayari sa totoong buhay. Sa aming pagbabalik sa Capiz, hindi na lang mga hudlum ang naging kalaban namin. Dahil mga mababangis na aswang ang hinarap namin ni tatay at ng antingero kong lolo na si Lolo Temyong. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ako po si Jason. Sumulat ako para ibahagi ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Isang kwento na puno ng kababalaghan, katatakutan at madugong pakikipaglaban. Pero bago po ang lahat ng yan, ay sisimulan ko ang kwento noong nakagawa kami ng isang malaking kasalanan. Muli, ako po si Jason. At ito, ang aking kwento. Tay, ano na? Lalabas pa ba yung target? Nangangati na mga kamay ko na tapusin yung hayop na yun eh. Huwag kang ang pabida, Jason. Hindi ikaw ang tatapos kay Mr. Santos kundi ako. Maraming aso yan sa paligid, kaya hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ako ang papatay sa kanya para siguradong tigok. Tay naman, wala ka bang tiwala sa akin? Kayang-kaya ko naman yan eh. Ako nang titira. Bigyan mo ko ng pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Pangako, gagawin kong malinis ang trabaho natin. Hindi ako sasablay. Wag na. Ako na. Ikaw na lang ang magmaneho. Ang trabaho mo ay humawak na manibela. Mas magaling kang mag-drive sa akin eh. At mas kampante ako na makakaiskapo tayo ng mabilis bago pa dumating ang mga parak. Ako nang bahala sa target natin. Huwag ka na magulo. Wala na akong nagawa nang sabihin yun ni tatay. Tumango na lang ako at naghintay. Nakatambay kami sa gilid ng madilim na kalsada, hindi kalayuan sa main gate ng isang subdivision. Nakasakay kami sa isang modipikadong motor o walang plaka. Medyo nanlalagkit na nga ako sa suot kong leather jacket at naiinip na rin habang nakatitig sa malaking gate na yun, naghihintay na bumukas. Magkasama kami ni Tatay Mario. Mga birador kami o mas kilala bilang mga hitman. Pero kahit madumi ang trabaho namin, ang tingin namin sa sarili namin ay mga tagalinis ng lipunan. Hindi kami pumapatay ng mga inosente. Ang tinitira lang namin ay yung mga taong sobra na ang kasamaan. Yung mga demonyong hindi kayang abutin o parusahan ng batas. Kami ang tumatapos sa mga salot na yan. At kapalit nun, kumikita kami ng malaking halaga. Ilang sandali pa,
Naging alerto kaming mag-ama nang makita naming papalabas na ng subdivision ang inaabangan naming sasakyan. Puting SUV na sakto ang nakalagay na plate number sa sasakyan ng target namin. Inayos na ni tatay ang suot niyang maskara at hinila ang dulo ng jacket niya para itago ang kanyang 45 na baril. Sige na, dahan-dahan lang ha, iabante mo. Pinaandar ko na ang motor. Swerte naman kami dahil saktong pagtapat namin sa SUV ay nakita kong huminto ito sa tapat ng guardhouse at bukas ang bintana sa side ng driver. Positibo ngang siya yung target namin. Dahan-dahan kaming tumabi sa sasakyan. Paglapit namin, mabilis na binunot ni tatay ang baril niya at tinutok sa lalaki. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa baril na hawak ni tatay. Yung guard naman ay naestatwa sa kinatatayuan. Hindi siya agad nakakilos dahil sa gulat. Nailabas ko na rin kasi ang baril ko at ito ang nakatutok sa gwardya. Nagtaas ng dalawa niyang kamay ang lalaking nasa loob ng SUV. Namutla siya at nanginig ang boses habang sumisigaw. Pero si tatay naging bingi. Gigil na inilapit pa sa ulo ng target ang kanyang baril. Huwag niyo akong patayin! Pare ako! Isa akong pare! Nagulat ako sa sinabi niyang yon. Pero isang malakas na putok ang kasunod kong narinig. Kinalabit na ni tatay ang gatilyo. Sumirit ang dugo mula sa biktima na nasa loob ng sasakyan at bumagsak ang katawan niya sa manibela. Sibat na, Jason! Ano pa bang ginagawa mo? Nang marinig ko ang sinabing ito ni tatay, ay piniga ko ng gusto ang silinyador ng aking motor. Mabilis kaming humarurot papalayo sa subdivision. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bahay sa isang maliit na apartment sa Tondo. Pagpasok namin ay agad kong kinausap si tatay. Tay, bakit niyo po pinatay yung target? Hindi yung ba narinig yung sinabi niya na isa siyang pare? O tapos, anong dapat kong ginawa? Tay naman, ang sabi niya pare siya eh. Paano kung nagkamali tayo ng tinira? Paano kung inosente pala yung napatay natin? Oo tay, mga hitman tayo. Pero di ba, prinsipyo nating huwag pumatay ng mga walang kasalanan. At naniwala ka naman na pari siya. Nag-iimbento lang yun para makatakas siya. Nag-imbento? Oo. Matagal na tayo kay Mr. Santos. Subok na natin siya at malaki ang tiwala ko sa kanya. Kapag sinabi niyang masama o demonyo ang lalaking yun, totoo yun. Walang palya. Sigurado po kayo, tay, ha? Oo naman, sigurado ako. Palusot lang niya ang pagiging pare. Para baka lusot sa atin kanina. Pero wala na. Tiklo na siya ngayon. At sa impyerno na siya magpapaliwanag. Kaya ikaw, wag mo nang isipin yun, ha? Trabaho lang natin to. At malinis ang konsensya natin. Dahil masamang tao lang ang binubura natin sa mundo. Sa bagay, kung totoong demonyo siya, aba dapat lang sa kanya yun. Nagulat lang talaga ako, tay. Akala ko, maling taong nadali natin eh. Alam mo na, sa mundong to, mas marami pang nagdadamit anghel na ang loob ay mas masahol pa sa dyablo. Sige na, magbihis ka na. Bukas kukunin na natin ang kabuuang bayad at balato natin kay Mr. Santos. Sige ho, tay. Teka, sandali lang. Pwede bang sindihan mo muna yung TV? Manonood lang ako ng balita. Binuksan ko ang TV bago ako pumasok sa kwarto. Medyo mabigat pa rin ang dibdib ko ng mga sandaling yon. Pero pinilit ko na lang na isipin na tama si tatay. Sanay na siya sa ganito, kaya tiwala ako sa kanya. Mabilis akong naghubad ng damit, naghilamos at naghugas para maalis yung lagkit. Saka ako nagbihis.
At nang matapos, ay agad din akong lumabas para tabihan si tatay. Nakaupo si tatay sa harap ng lumang TV namin. Seryosong nakatitig sa screen habang humihigop ng mainit na kape. Saktong pag-upo ko, biglang nagbago ang palabas. Lumabas ang malalaking letra na breaking news. Ayon sa balita, patay ang isang kilalang pare na si Father Ronnie matapos barilin sa tapat ng isang subdivision sa lungsod. Si Father Ronnie ay kilala sa kanyang advokasya para sa mga mahihirap sa probinsya at ang kanyang matapang na panindigan laban sa mga illegal mining at land grabbing. Halos mahulog ako sa kinauupuan ko nang ipakita sa screen ang litrato ng biktima. Siya yun, yung lalaking nagmamakaawa sa amin kanina, yung lalaking sumisigaw na pare siya. Napalingon ako kay tatay. Kanina lang ay siguradong sigurado siya na hoodlum ang lalaki, pero sa mga oras na ito ay para siyang lantang gulay na nakatulala lang sa harap ng TV. Napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Titig na titig siya sa balita. Hindi kumukurap habang iniisa-isa ng reporter ang mga kabutihang nagawa ng pari. Tay, hindi siya masamang tao. Bagkus, siya pa nga yung lumalaban sa mga nang-aagaw ng lupa. Ipinaglalaban niya ang mga mahihirap. Mukha nga nagkamali ako. Naniwala ako sa sinabi ni Mr. Santos. Paano yan, tay? Mukhang niloko tayo ng matandang hukluban na yun. Ginamit niya tayo sa maling paraan. Sandali lang at tatawagan ko siya. Kailangan nating malaman ang totoo. Agad na dinukot ni tatay ang cellphone niya sa bulsa ng kanyang jacket. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang numero ni Mr. Santos. Naka-loudspeaker ito, kaya pagkatapos ng 3 ring, sumagot din ng matanda sa kabilang linya. Oh, Mario, mabuti tumawag ka na. Kanina ko pa inihintay ang tawag ko. Alam mo, bilib na talaga ako sa'yo. Ang galing mo! Nagawa mo ng maayos ang kontrata. Dahil doon, dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Pumunta ka dito sa safe house bukas ng umaga. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako tumawag sa'yo. Meron akong gustong tanungin. Ano ka mo? Ano ba yun? Di ba sabi mo sa akin, hoodlum yung pinapatay mo? Pero na itong napanood ko sa balita, bakit taliwas ito sa mga impormasyong ibinigay mo sa amin? Ano ba talaga ang totoo? Mario. Ano ba klaseng tanong yan? Akala ko ba professional ka? Sa tagal nating nagsasama, ngayon ka pa ba magkakaroon ng konsensya? Sumagot ka ng maayos, Mr. Santos. Isang pari ba ang itinumba namin? Isang taong walang ibang ginawa, kundi ang tumulong sa mga mahihirap. Kilala mo ko. Alam mo kung anong prinsipyo ko. Hindi ako pumapatay ng mga inosente. Hindi ako pumapatay ng mga taong walang kasalanan. Pero ano tong ginawa mo? O sige na. Ito na ang totoo. Ang paring yon, ang pinakamalaking tinik sa lalamunan ko. Dahil sa kanya, palaging nahaharang ang mga mining permit ko. Dahil sa kanya, nagigising ang mga magsasaka at natututong lumaban sa amin. Sa madaling salita, masama siya para sa negosyo ko. Kaya kailangan na siyang kalusin. Hayop ka. Ginamit mo kami, Mr. Santos. Pati kami. Tinamay mo sa kademonyoan mo. Tumahimik ka, Mario. Huwag ka magbalinis. Matagal ka nang pumapatay, hindi ba? Ano ang pinagkaiba ng paring yan sa mga dati niyong pinatay? Ang kamay niyo ay kasi duminanag sa akin. Pero huwag kayong masyadong mag-isip. Ang mahalaga, tapos na ang problema. Natapos na rin ang trabaho ninyo. At tulad ng sinabi ko, dodobling kong bayad. Tanggapin niyo ang pera. Manahimik kayo at magbakasyon muna kayo sa probinsya.
hanggang sa humupa na ang balita. Pero hindi pa rin tama yun, Mr. Santos. Alam mo, na mga masasamang tao lamang ang pinapatay ko. Dahil itinuturing ko ang sarili ko bilang isang tagalinis ng lipunan. Mario! Tagalinis ng lipunan? Huwag mo nga akong patawanin. Mga mamamatay tao kayo na binabayaran ko. Yun lang yun. Huwag kayong mag-isip na sobra, Mario. Magkita na lamang tayo bukas. Sige na. Hindi mo nakukuha ang punto ko, Mr. Santos. Tumigil ka na nga, Mario. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Hawak ko ang listahan lahat ng tinira nyo. Isang maling galaw mo lang. Mauuna kayong mabubulok sa impyerno. Kasamaan pa rin yun. Biglang naputol ang linya. Nanatiling nakatitig si Tatay Mario sa cellphone niya. Ilang segundo ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at ang mata ay nakatingin na ulit sa screen ng TV kung saan patuloy ang report tungkol sa lahat ng mga naging kabayanihan ng isang Father Ronnie. Dinig na dinig namin yung iyak ng mga tao na nagmamahal sa pare. Nakatingin lang ako kay tatay na ngayon ay nakayuko na. Hawak ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang kamay. Laglag na din ang kanyang balikat. Sinasabi ko na nga ba tama ako, tay? Ang pinatay mo ay yung taong nagtatanggol sa mga walang laban. Malinaw na ginamit lang tayo ni Mr. Santos. Ginawa niya tayong aso, tay, para iligpit ang mga taong nakaharang sa negosyo niya. Pumatay tayo ng isang inosente. Pumatay tayo ng mabuting tao. Akala mo ba ginusto ko to? Nag-check ako, Jason. Ang mga papel na ipinakita sa akin ni Santos, lahat yun nagsasabing masamang tao ang target. Paano ko malalamang peke ang lahat ng yun? Kasi nabulag ka sa pera, tay. Nabulag ka. Sabi mo matinik ka. Sabi mo sigurista ka. Pero isang malaking pagkakamali ito. Paano tayo makakatulog dito? Tama na, Jason. Tama na. Hindi, tay. Hindi pwedeng tama na. Pinatay natin ang pag-asa ng mga taong tinutulungan niya. Alam mo, tay, kaya pala nagmamakaawa yung pare kanina. Hindi dahil takot siyang mamatay, kundi dahil alam niyang kapag nawala siya, wala nang lalaban para sa mga mahihirap doon. At tayo ang tumapos nun. Oo na. Alam ko. Hinugot niya sa kanyang bewang ang kanyang 45 na baril at mabilis na tinignan ang magasin. Tay, anong plano niyo ngayon? Mukhang ilalaglag pa yata tayo ng gurang na yun, ah. Oo, tama ka. Ilalaglag niya tayo kapag hindi tayo tumahimik. Pero kilala kong likaw ng bituka ng matandang yun. Isa siyang traidor na hindi natin dapat pagkatiwalaan. Paano yung pagkikita niyo bukas, tay? Para dun sa kabuuang bayad. At siya palagay mo ba? May balak pang magbayad ng matandang yun? Hindi totoo na dodoble niya ang bayad sa atin. Alam na alam kong may binabalak siyang hindi maganda sa atin. Kaya humanda ka. Hindi tayo magpapauto sa kanya. Sa bagay, masyadong maganda ang ino-offer niya. Para namang hindi natin siya kilala eh. Napakakuripot ng gurang na yun at tuso pagdating sa pera. Tama ka, tay. Delikado nga para sa atin na magpakita pa sa kanya. Pero tay, ano na po ang plano natin ngayon? Ang plano, bibigyan ko siya ng isang direksyong ticket. Papuntang impyerno. Tay, huwag mong sabihin, hahantong din naman tayo sa kulungan o sa sementeryo, Jason eh. Pero bago mangyari yun, sisiguraduhin kong isasama ko demonyong yun. Ilabas mo motor mo. Hindi na tayo maghihintay ng bukas. Pupunta na natin siya ngayon. Isinuksok niya ang baril sa kanyang bewang at kinuha ang helmet. Wala na kaming maraming salita. Kinuha ko ang susi at sumunod sa kanya. Sa pagkakataong to, hindi na pera ang habol namin, kundi hustisya. Muli kaming sumakay sa motor. Mabilis ang patakbo ko sa kabaan ng kalsada. Sa likod ko,
Tahimik lang si tatay. Nakakapit siya ng maigpit. Papunta kaming dalawa sa safe house ng tusong si Mr. Santos. Ang safe house na sinasabi ni tatay ay isang malaking rest house sa liblib na bahagi ng Antipolo. Malayo sa kabayasnan, tago at napapalibutan ng matataas na pader. Pagdating namin sa lugar, hindi agad kami lumapit. Itinigil ko ang motor sa isang madilim na bahagi sa ilalim ng malaking puno. Mga 100 metro ang layo mula sa main gate ng rest house. Naglakad kami at medyo lumapit pa ng konti. Tapos ay umakyat kami sa isang puno na nasa mataas na bahagi ng kalsada kung saan pwede nang matanaw kahit papano ang loob. Gumamit si tatay ng isang maliit na largabista para malinaw na masilip kung ano ang nangyayari sa loob. Anong nakikita mo, tay? Ang walang niya. Nagawa pang magpaparty. Nagdiriwang ang demonyo. Kinuha ko ang binocular para makita ko rin. Hindi nga nagkamali si tatay sa gitna ng garden. May mahabang lamesa na puno ng pagkain at mamahaling alak. Naroon si Mr. Santos, tawa ng tawa habang may hawak na baso ng whiskey. May mga babae sa paligid niya at naroon din ang 4 na lalaking halatang mga bodyguard dahil sa nakaumbok na baril sa ilalim ng kanilang mga suot na polo shirt. Ang daming tao, tay. Mahihirapan tayong makalapit. Ayos lang yan. Ganito ang plano natin. Kabisado ko ang safe house na yan. Iikot tayo sa likod. May maliit na gate doon na hindi masyadong binabantayan. Ako ang papasok. Ako ang titira sa hayop na yan. Ano? Papasok ka sa loob, tay. Delikado yun. Kita mo namang may mga bodyguard siya eh. Tay, 45 lang ang dala mo, hindi Armalite. Hindi mo mararatrat yan. Mabuti pa, sabay tayong papasok. Back up niyo ko. Hindi pwede. Mas mapapadali ang trabaho kapag isa lang ang papasok. Manatili ka dito sa labas. Ihanda mo ang motor. Kapag narinig mo na mga putok, maging alerto ka. Sa sandaling makalabas ako, sisibat kagad tayo. Tay, hindi ganun kadali yun. Delikado masyado yung naiisip nyo. Mapapatay ka nila bago ka pa makalapit kay Mr. Santos. Para ka lang nagpapakamatay niyan eh. Hindi sumagot si tatay. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Tapos dahan-dahan niyang hinugot ang isang kwintas mula sa loob ng kanyang damit. Isang lumang krus na gawa sa tanso ang nakapalawit dito. Medyo gasgas na pero nangingintab pa rin kapag nasisinagan ng kahit na anong liwanag. Hindi mangyayari yun, Jason. May anting-anting ako. Hindi ako mamamatay. Napatitig ako sa kwintas na yun. Naalala ko, bata pa lang ako ay lagi na itong suot ni tatay. Pero ngayon ko lang narinig na tinawag niya ito na anting-anting. Ano yan, tay? Talaga bang anting-anting yan? Oo, anak. Ito ay ang krus ng batis. Nakuha ko to noon sa kapis. Binatilyo pa lang ako noon, bago pa ako mapadpad dito sa Maynila. Nasa akin na to. Ang kwento nito, nakita ko tong nakatusok sa isang bato sa gitna ng isang batis sa bundok. Tapos naging anting-anting na. Baka naman may naligo lang dun, tay, tapos napigtas yung kwintas niya, tapos inanod ang tubig. Anak nga kita. Ganyan din ang naging reaksyon ko nang sabihin ng lolo mo na isa nga tong anting-anting na galing sa kalikasan at may basbas ng mga makakapangyarihang mga nilalang. Paano naman tayo napatunayan na anting-anting nga yan? Tinesting namin to ng tatay ko. Isinabit namin to sa isang malaking puno na mangga. Tapos, tinaga niya yung puno. Alam mo bang hindi man lang nasugatan yung puno? Baka naman mamaya mapurol po yung gulok. Gumamit din kami ng 45, anak. Isang sundalo ang pinsan ni tatay nun. Ang ginawa nila, hinawakan ni tatay itong krus at sa kanya pinagbabaril. Hindi tinablan ng bala, anak. Kaya huwag ka mag-alala para sa akin. Hindi ako mamamatay, lalo na't alam kong hindi ko pa oras. Ang oras na tapos na ay ang oras
ni Mr. Santos. Pero tay, Wala nang pero-pero. Kailangan ko ng trabahuhin to para wala nang mabiktima pa ang hayop na yan. Para mabawasan na ang mga masasama dito sa mundo. inayos na ni tatay ang kanyang baril at madiin itong ikinasa. Isinuot na rin niya ang kanyang itim na maskara, yung bonnet na tanging mata lang ang nakalabas. Wala akong nagawa kundi ang tumango. Pinanood ko siyang dahan-dahang naglakad palapit sa likurang bahagi ng bahay. Naglakad na rin ako pabalik sa motor at nag-abang doon tulad ng sinabi niya. Pero aminin ko man o hindi, kabadong-kabado talaga ako ng mga sandaling yon. Wala na akong nakita mula sa loob, kaya kabadong-kabado talaga ako. Kahit pa sabihin ni tatay na mabisa at magaling ang suot niyang anting-anting na krus, hindi ko pa rin maiwasang mangamba. Pero sana nga, hindi siya tablan ng bala. Maya-maya pa, narinig ko na ang unang putok. Sinundan ito ng sigawan, tapos naging sunod-sunod na ang putukan. Doon na ako lalong kinabahan. Gusto kong sumunod para tulungan ang tatay ko. Pero naalala ko ang bili niya. Kailangan maging handa ako para sa aming pag-eskapo. At sa gitna ng kaguluhan sa loob, nakita ko ang isang anino na mabilis na tumatakbo papalapit sa akin. Pandari mo na ang motor, anak! Bilisan mo! Mabilis kong sinipa ang starter at sa isang subok lang, umandar kagad ang makina. Sumakay si tatay sa likod at bago pa sila makasunod kay tatay, humarurot na kami palayo. Nang makalayo kami, doon lang ako naglakas ng loob na tanungin si tatay. Nagawa niyo ba, tay? Tinatanong pa ba yan? Alam mo naman na ang agila ay hindi sumasablay sa pagdagit sa daga. Iba ka talaga tay, ang galing nyo. Pero sigurado ka bang tapos na siya? Baka mamaya, sa ospital lang ang bagsak nun. Sigurado ko. Nakita ko kung paano bumagsak ang katawan niya sa harap ng mga bisita niya. Hindi ko alam kung anting-anting nga o sadyang swerte lang si tatay ng sandaling yon. Pero ang mahalaga, buhay siya. At sa gabing yon, sa gitna ng madilim na kalsada, napangiti ako. Masaya ako na kahit paano ay nabawasan ng isang demonyo ang mundo. Pero alam ko rin, simula na ito ng isang malaking gulo sa mundo namin ng tatay ko. Dahil kapag nalaman ng mga koneksyon ni Mr. Santos ang nangyari, tiyak na hindi lang batas ng tao ang hahabol sa amin, kundi tatakbo din kami sa kuko ng mga totoong demonyo na kakampi niya. Alam ko ang kalakaran sa mundong ginagalawan namin. Si Mr. Santos ay hindi lang basta isang matandang mayaman. Siya ay isang galamay ng isang malaking sindikato na abot hanggang sa matataas na posisyon sa gobyerno. Ang pagpatay sa kanya ay parang pagpukpok sa isang bahay pukyutan. Siguradong lahat ng alipores niya ay lalabas para habulin kami. Nang makarating kami sa inuupahan namin, mabilis kong ipinasok ang motor sa maliit naming garahe. Pumasok kami ni tatay sa bahay at agad niyang isinarado ang pinto at siniguradong nakalak ito. Ibinaba ni tatay ang kanyang baril sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ang isang malaking itim na duffel bag mula sa ilalim ng sopa at inihagis ito sa akin. Nasalo ko naman ang bag. Kunin mo lahat ng pera natin sa kahon. Ipasok mo dyan pati na yung mga bala at mga reserba nating baril. Mag-impake ka na rin ng ilang piraso ng damit. 2 pantalon at 3 t-shirt lang ang dalhin mo. Bakit tayo nung meron? Bakit tayo alis? Ngayong patay na si Santos, siguradong gagalaw ang sindikato. Gagalaw din ang mga bayarang pulis. Hindi tayo pwedeng abutan ng sikat ng araw dito sa Maynila. Kailangan natin makaalis dito kagad. Pero tayo, saan po tayo pupunta? Sa probinsya. Magpapalamig na muna tayo doon. Po? Ang ibig niyo po bang sabihin uuwi tayo sa Capiz? Tama ka, sa Capiz tayo. Nandun ang ilan sa mga kamag-anak natin. Mahihirapan ang mga galamay ni Santos na pasukin ang lugar na yon. Pero tayo, hindi ba delikado yun? May nakakaalam bang taga ron kayo? Wala. Kaya ligtas tayo doon, anak. Maniwala ka. Pero tay,
Matagal na po kayong di nakakauwi doon ah. Baka hindi lang nila kayo kilala. Saka paano kung masundan tayo doon? Hindi natin alam kung gaano kalawak ang koneksyon nila. Baka madamay pa ang mga kamag-anak natin. Tapos paano tayo tatakas? Kung magkagipitan. Mabuti dito sa Maynila. Kabisado ko mga pasikot-sikot dito, tay. Kabisado mo nga. Pero maliit ang mundo natin dito. Hindi tayo pwedeng magpakampante. Anak, ikaw lang ang inaalala ko para sa ito. Itong pag-alis natin para sa kaligtasan mo. Saka anak, huwag kang mag-alala. Nandun si Tio Temyo, yung pinsan ni tatay na retired na sundalo na ngayon. Sa kanya tayo tutuloy. May sarili siyang compound doon sa paanan ng bundok. Hindi basta-basta mapapasok ng mga hayop na yun ang lugar na yun. Mapagkakatiwalaan po ba natin siya? Siyempre naman. Hindi ako tatalikuran nun. Kilala ko ang kadugo ko. Kaya bilisan mo ng kilos. Huwag ka ng maraming tanong. Sa sinabing yun ni tatay, pumasok na ako sa kwarto at binuksan ang kabinet. Kinuha ko ang isang metal na kahon kung saan namin itinatago ang mga kinikita namin sa mga nakaraang kontrata. Marami-rami rin ito. Sapat na para mabuhay kami sa probinsya ng ilang taon. Isiniksik ko ang mga pera sa pinakailalim ng bag. Kumuha ako ng ilang damit. Ipinatong ko ang mga ito sa ibabaw ng pera. Binuksan ko ang isa pang drawer. Nandoon ang 2 reserbang 38 revolver at mga bala para sa 45 ni tatay. Inilagay ko rin ang mga ito sa loob ng bag. Lumabas ako ng kwarto, dala ang bag. Nakaupo na si tatay sa sopa. Nililinis niya ang baril niya. Seryoso ang kanyang muka. Walang bakas ng takot at punong-puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Tay, ayos na. Nandito na po lahat. Handa na po ako. Paano pala yung motor natin, tay? Iiwan na ba natin dito? Oo. Hindi natin yan pwedeng isakay sa barko dahil wala yung papel. Kung kailangan natin ng sasakyan doon, bibili na lamang tayo. Eh, mga gamit natin dito, tay. Sayang naman tong mga to. Mapapalitan natin ang mga yan, pero ang buhay mo, hindi. Saka pwede naman natin balikan ang mga yan kapag malamig na ang sitwasyon. Bayad naman ng bahay na to ng pang-1 taon. Kaya mag-iwan na lamang tayo ng dagdag na bayad sa may-ari para may titingin din sa mga gamit natin. Sige po. Tumingin ako sa relo ko. Mag-aalas 4 na ng madaling araw. Malapit nang sumikat ang araw at kailangang mabilis kaming kumilos. Agad kaming pumara ng isang taxi sa kanto at nagpahatid sa terminal ng bus sa Pasay. Habang nasa biyahe, hindi ako mapakali at lingon ako ng lingon sa likuran. Sinisiguro kong walang nakasunod sa amin, pero si tatay, nananatiling kalmado lang at nakatingin sa labas ng bintana. Pagdating sa terminal, sakto na may pasout na biyahe, pinili ni tatay ang bus na dadaan sa Strong Republic Nautical Highway o SRNH. Ito yung ruta na sasakay kami ng bus tapos tatawid ng dagat, bus ulit hanggang sa makarating kami sa Visayas. Mahaba-habang biyahe rin po ito, tay. Oo, pero mabuti na yun. Mas malayo, mas ligtas tayo. Pero tay, bakit hindi tayo nag-eroplano na lang para mas mabilis? Sa dami ng mga mata at makina doon, mas lalong malalagay tayo sa alanganin. Baka pati pera natin ay mawala na rin kapag nasilip yan sa mga x-ray machine. Mabuti na sa mga bus at mga pantalan. Madali tayong makakahalo sa dami ng tao at hindi din sila ganun kaigpit. Tumango na lang ako kay tatay. Sumakay na kami ng bus at ilang sandali pa, mabilis na tinahak na ng bus ang SLEX. Habang lumalayo kami sa Maynila, unti-unti kong naramdaman ang antok, pero pinigilan ko dahil kailangan kong maging alerto. Bandang 6:00 ng umaga nang makarating kami sa Batangas Pier. Agad kaming bumaba at naglakad patungo sa ticketing booth ng Roro. 2 Rojas, Oriental Mindoro ang binayaran kong biyahe. 8:00 pa ang oras ng biyahe. Kaya naupo muna kami sa pre-departure area
kumain kami ng tig-isang binalot na kanin na nabili namin doon sa mga naglalako sa terminal. Hindi kami masyadong nag-uusap ni tatay para hindi makatawag ng pansin. Pagdating ng alas 8, sumakay na kami sa Roro. At mula Batangas, tumawid kami sa dagat hanggang makarating sa Calapan, Mindoro. Halos 4 na oras din ang biyahe sa loob ng isla bago kami nakarating sa pantalan ng Rojas, Mindoro bandang hapon. At dito na kami sumakay papunta naman sa Katiklan. Isang tawid na lang, Jason. Makakarating na tayo sa Capiz. Mabuti naman kung ganun, tay. Pero ano nga bang itsura ng lugar natin doon? Ibig ko sabihin doon sa compound ni Lolo Temyong. Maganda ba doon, tay? Aba, kung ganda lang naman ang pag-uusapan, talagang maganda. Sagana sa likas na yaman ng lugar na yon. Sariwa ang hangin at sagana sa pagkaing dagat. Doon sa pwesto ni Tio Temyong, nasa paanan ng bundok yun. Maraming puno ng nyug at saka sobrang tahimik at payapa. Parang ang sarap pong tumambay sa ganun Pero, di ba po tayo sabi nila doon daw sa Capiz, marami daw pong aswang? Ayon sa mga naririnig kong kwento, sa mga napapanood ko, talagang pugad doon ng mga aswang ang lugar na yun Ano ba namang klaseng tanong yan, anak? Bakit natatakot ka ba sa mga aswang? Akala ko ba matapang ka? Hindi naman po ako natatakot, tay. Nagtatanong lang naman ako Mabuti nang alam ko para mapaghandaan ko at alam ko ang gagawin ko kapag biglang may dumungaw na aswang sa bintana tapos mahaba ang dila. Ganun ba? O sige, sasagutin kita Ang totoo niyan, marami rin talagang kwento sa amin tungkol sa mga aswang noon. Pero wala naman akong nakita o na-encounter na aswang doon. Pero hindi ibig sabihin nun, tay, na wala talaga, di ba? Oo, posibleng meron. Pero posible din katang-isip lang ang mga yon. Depende na lang siguro sa paniniwala. Katulad ko, dahil hindi pa ako nakakakita, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Ang pinaniniwalaan ko ngayon ay yung mga tunay na aswang doon sa lungsod. Tulad ng mga pinapapatay ni Mr. Santos, yun. Yung mga taong yun, sila ang mas dapat nakatakutan. Sa bagay, tama po kayo. Mas nakakatakot nga yung mga nakabarong, pero demonyo naman ang kalooban. Kaya tulog mo na yan. Pag-apak natin sa Katiklan, diretso na tayo sa Roa City. Makakakita ka doon ng mga taong matatapang ang muka, pero sa totoo lang, sila ang pinakamabait na taong makikilala mo. Napangiti na ako. Sa pag-uusap namin na yon, medyo nabawasan na ang kaba ko. Sumandal na ako sa upuan ng Roro at pumikit. Sinubukan kong makatulog kahit sandali dahil ilang oras na rin nadilat ang aking mga mata. At sa wakas, nakatulog din ako. Ilang minuto ang nakalipas. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang mahinang yugyug ni tatay sa balikat ko. Jason, gising na. Nandito na tayo sa Katiklan. Gabi na nang dumaong ang barko sa Katiklan at mula roon, sumakay kami ng van patungong Rojas City, Capiz. At alas 11 na ng gabi nang eksaktong inihinto kami ni tatay sa isang terminal ng mga habal-habal sa isang lugar na hindi ko alam. Pagbaba namin ni tatay, agad akong nagtanong, "Dito na po ba, tay?" Hindi pa. Sasakay pa tayo ng habal-habal para magpatid doon sa compound ni Tio Temyong. Diyos ko, napakalayo naman pala talaga. Halos nasa 24 oras na yata tayong bumabiyahe, tay. May katapusan pa ba to? Ikaw naman. Kung kailan nandito na tayo, saka ka pa magrereklamo. Ayos na yan, konting tiis na lang. Pagbaba namin, ay agad kaming inalok ng sakay ng mga habal-habal driver na matyagang naghihintay ng mga pasahero. Sumakay na kami ni tatay. Humarurot na ang motor nang makasakay kami. Samantala, habang umaandar ang sasakyan, ay napansin kong pasukal ng pasukal ang paligid. Tapos, may mga sagingan at niyogan na kaming nadadaanan.
Masyadong madilim doon at ang tanging ilaw lang ng headlight ang pinagmumulan ng liwanag. Medyo nakakakilabot, lalo at ako pa naman yung nasa bandang likuran. Parang pakiramdam ko anumang oras ay baka may manghila bigla sa akin. Inihinto kami ng driver sa tapat ng isang magarbo at magandang gate. Nakita kong napapalibutan ito ng matataas na pader. May mga barbed wire pa sa itaas. Dito po ba yung compound na sinasabi nyo, Tay? Oo, dito na yun. Ito yung natatandaan ko eh. Aba, kung dito po yun, mukhang asensado pala si Lolo Temyong. Tignan nyo, gate pa lang pang mayaman ng datingan eh. Siguro marami siyang naipon nung nasa serbisyo pa siya. Siguro nga. Kasi, maabilidad yung tao na yan. Magaling dumiskarte sa pera. Ewan ko lang kung nakapag-asawa pa siya. Naku, excited na akong makilala ang lolo kong mayaman. Sana makilala pa niya kayo, Tay. Aba, sigurado yan, anak. Tignan mo, sasalubungin ako niyan nang nakabuka ang parehong mga kamay. Lumapit kami sa gate at kumatok. Maya-maya ay may humarap sa aming gwardiya na naka-uniforme at may hawak na mahabang baril. Tinanong kami kung ano ang kailangan namin ng ganitong oras ng gabi. Sinabi namin ni Tatay na hinahanap namin si Lolo Temyong. Agad na sinabi ng gwardiya na walang Temyong na nakatira sa loob ng mansyon na yon. Para patunayan ang sinasabi niya, kinuha niya ang kanyang flashlight at itinutok ang liwanag sa labas. Doon sa gawing kanan, malapit sa kalsada. Nakita namin ang isang maliit at halos sira-sirang bahay kubo. Nakatayo ito sa isang bakanting lote na puno ng matataas na talahib. Sabi pa ng gwardiya, doon daw ang bahay ni Lolo Temyong na tinutukoy namin. Sinabihan na din kaming umalis dahil ayaw na ayaw ng amo niya na may mga taong nakatambay sa tapat, lalo na't gabi na. Pag-alis namin sa tapat ng gate, dahan-dahan kaming lumakad palapit sa maliit na kubo. Napakamot na lamang ako ng ulo habang tinititigan ang itsura nito. Seryoso ba to? Akala ko ba asensado siya? Bakit parang mas maganda pa yung inuupahan natin sa tundo? Huwag mong pagtawanan ng kamalasan ng iba, Jason. Hindi natin alam ang pinagdaanan ng tao. Baka mamaya may hindi magandang nangyari sa kanya. Kaya siya humantong sa ganito. Sabagay po, pero Tay, paano tayo magtatago dito? Isang tadyak lang ng kung sinong alipores ni Santos dito. Giba na kagad tong bahay. Wala man lang tayong proteksyon kung sakaling matuntun tayo rito. Ang proteksyon ay wala sa kapal ng pader, anak. Nasa talas ng pakiramdam yan. At saka, mas hindi tayo paghihinalaan kung nandito tayo sa ganitong lugar. Sino ba namang mag-aakalang ang mga bumanat kay Santos ay nagtatago sa isang kubong sira-sira, hindi ba? Tay, seryoso ko. Madali tayong mako-corner dito kung sakaling magkaroon ng engkwentro. Tumigil ka na nga muna sa pagrereklamo mo. Nandito na tayo. Wala na tayong magagawa. Puntahan na lang natin para makapagpahinga na tayo. Aba, baka mamaya niyan mapansin pa tayo ng mga tao dyan sa mansyon at tumawag pa ng pulis. Isipin mga hudlum tayo, mga magdanakaw. Bakit tayo hindi po ba? Isang batok sa ulo ang natanggap ko mula kay Tatay. Napaaray ako habang hinihimas ang tinamaan, pero nakita kong kahit papano ay sumilip ang tipid ng ngiti niya sa labi. Naglakad na kami papalapit sa pinto ng kubo. Habang papalapit kami, lalong nakita ko ang kalumaan ng bahay. Ang hagdanan nito ay may 3 baitang na gawa sa kawayan. Bawat hakbang namin, tumutunog ang kawayan dahil sa bigat namin. Kumatok si Tatay, hindi malakas, pero madiin ang pagkakakatok niya. 3 beses muna, huminto sandali, tapos sinundan ng isa pang huling katok. Nagets ko yun. Para silang may code. Tay, sigurado po ba kayo may tao dito? Baka wala na kasi sobrang luma na Manahimik ka nga. Narinig ko na may gumagalaw sa loob. Napatingin ako kay Tatay. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid.
bagyang nakatagilid ang ulo na tila kinikilatis ang tunog na nanggagaling sa loob ng kubo. Sa totoo lang, ay wala talaga akong naririnig, kundi huni ng mga kuliglig at kung ano-anong ungol ng hayop. Dahil nga, nasa paanan kami ng bundok. Pero si tatay, parang sigurado siya sa sinasabi niya. Wala naman akong marinig, tay. Baka hangin lang yung naririnig nyo. O kaya baka may daga. Hindi, may tao talaga. Kasi naririnig kong humihinga siya ng malalim at nakatitig siya sa atin. Ano? Tay naman. Nananakot ka naman eh. Maya-maya pa, bigla kong natigilan nang marinig namin ang kaluskos mula sa loob. Pagkatapos, bumukas ng maliit na siwang ang pinto. Imbis na mukha ng tao ang sumalubong sa amin, dulo ng isang lumang shotgun ang lumabas. Bigla akong nanigas sa kinatatayuan ko. Akma na sanang bababa ang kamay ko sa bag para kuhanin ang baril ko. Pero naunahan ako ng boses ni tatay. Iyo, ibaba mo yung baril mo. Baka mamaya maputukan mo pa ako ng hindi oras eh. Narinig namin ang isang mahinang tawa mula sa loob. Dahan-dahang ibinaba ang baril at bumukas na ng tuluyan ang pinto. Isang matandang payat ang lumabas. Nakasuot siya ng isang kupas na sando at camouflage na short. Mario! Aba! Sabi ko na nga ba ikaw talaga yan? Ha ha! Abay matanda ka na rin pala! Hindi naman po masyado, tiyo. Kayo talaga oh. Sadyang mapagbiro. Mabuti po at buhay pa kayo. Salamat at nagkita tayo ulit. Oo nga eh. Ang tagal mo hindi nagparamdam. Abay, akala ko'y nalimot mo na itong probinsya natin. Mabuti naman at bumalik ka at nagkita pa tayo bago ako mamatay. Kaya nga po eh. Mabuti naman at naisipan mong mamasyal. Oh, ano ito? Sino itong kasama mo? Mukhang kasing gwapo mo nung kabataan mo ah. Pero mas bati ka siyang ito. Tiyo, si Jason po anak ko. Jason, magmano ka sa Lolo Temyong mo. Mano po Lolo Temyong? Pasensya na po kayo sa istorbo. Kawaan ka ng Diyos, apo. Hoy, huwag kang magpasensya. At hindi naman kayo istorbo sa akin. Sa katunayan ganyan ay natutuwa ako. At may apo na pala ako. Mabuti pa ay pumasok muna kayo dito sa loob. At dito tayo magkwentuhan. Pasensya na kayo kung maliit lang itong bahay ko. Alam nyo naman, retired na ako at matanda na. Kaya ganito na lamang ang buhay. Ayos lang yan, tiyo. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Asya nga pala, kumusta na ang ibang kamag-anak natin dito? Nako, wala na sila dito. Matapos nilang ipagbili ang mga lupa nila dyan sa mayabang hasindero na yan. Nagsialisa na sila dito. Ang totoo dyan, ako na lang ang natitira dito. Pero teka, maupo na muna kayo dyan sa sahig na kawayan at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Sariwang barako yung kape ko. Masarap kaya? Oo, tikman nyo. Salamat po, tiyo. Habang abala si Lolo Temyong sa pagpapakulo ng tubig sa maliit niyang kalan, hindi ko mapigilang magmasid sa paligid. Sa dingding, nakasabit ang ilang mga medalya na kupas na ang laso. Parang mga medalya niya yata nung nasa militar pa siya. Pero hindi yun ang nakakuha ng atensyon ko. Sa isang sulok kasi ay may isang lumang estante o cabinet na punong-puno ng mga garapon at bote. Iba-iba ang kulay ng mga likidong nasa loob. May mga tuyong dahon din at mga ugat ng kahoy na nakasalansan ng maayos sa loob ng mga bote. Mukhang matagal na ang mga ito pero alagang-alaga sa pagkakadisplay. Doon ko lang din napansin ang kakaibang amoy sa loob ng bahay. Amoy insenso ang paligid. Tay, mangkukulam ba si Lolo Temyong? Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Ano ka ba, Jason? Tignan niyo po kasi yung estante oh. Puno ng mga bote na may kung ano-anong mga likido. Tapos tignan niyo, may mga nakalagay pa na kulay pula. Ano yung dugo? Saka amoy simbahan dito, tay. O tapos, porque may nakita ka lang ng mga ganyan,
Mangkukulam na kagad. Napakalikot talaga ng imahinasyon mong bata ka. Ano nga po kasi, Tay? Hindi ko pa ba nasasabi sa'yo na bukod sa pagiging sundalo, ay kilalang antingero rito si Tiyo. Yang mga nakikita mo mga langis na yan na talamang gamot, ang tawag dyan, panyulong. Ginagamit niya yan para sa mga nagpapagamot sa kanya. Isang antingero po ang Lolo Temyong? Oo naman. Si tatay ko naman ay isang kilalang albularyo dito. Hindi ko ba nasabi sa'yo na ang lahi natin ay mula sa angkan ng mga magagaling na mga albularyo at antingero? Hindi po, Tay. Ngayon ko lang po narinig sa inyo yan eh. Pero seryoso po ba? Na may lahi tayong antingero at albularyo? Ibig niyo po bang sabihin, yung mga ninuno natin at itong si Lolo Temyong ay may mga power? Ba't ka ba nagtataka ng ganyan? At parang hindi ka makapaniwala? Nakalimutan mo na ba itong suot kong anting-anting? Kung ganun, ay totoo na anting-anting talaga ang krus na yan, Tay. Pambihira ka talagang bata ka, oo. Ibig sabihin ba nito ay hindi ka naniniwala sa akin nung sinabi ko ang kakayahan ng agimat na to? Hindi ba't hindi nga ako na ano? Kahit pinaulanan ko ng bala ang mansyon ni Mr. Santos. Hindi po sa ganun, Tay. Ang akala ko po kasi ay swerte lang ang abilidad nyo kaya nakaligtas kayo. Pero ang galing nga nun eh. Kaya pala sobrang dali lang sa inyo ang pumatay ng... Huy, huwag ka masyadong madaldal. Sinasabi ko sa'yo, yung kadaldalan mo, boss, bawasan mo ha. Ipapahama ka niyan. Hindi pwedeng malaman ni Tio Temyong kung ano talaga tayo o kung anong klase ng buhay ang meron tayo sa Maynila. Naiintindihan mo? Bakit naman po, Tay? Dahil maprinsipyo ang taong yan. Lagi niyang ipinagtatanggol ang katotohanan at ang katarungan. Ayaw na ayaw niya sa mga taong gumagamit ng dahas para sa maling paraan. Gets ko na po. Tama po kayo. Baka kapag nalaman niya ang tungkol sa atin, ay palayasin tayo dito. Higit pa sa pagpapalayas ang kaya niyang gawin. Baka siya pa mismo ang kumatay sa ating dalawa kapag nalaman niyang naging instrumento tayo ng kasamaan sa Maynila. Kaya ayusin mo ang pananalita mo. Sa Maynila, ordinaryong tao lang tayo. Trabahador o negosyante, bahala na. Tapos namasyal lang tayo dito. Yun ang sasabihin natin kapag nagtanong siya. Opo, Tay. Tahimik na lang ako. O sige, ayan na siya. Umayos ka ng upo mo. Lumapit sa amin si Lolo Temyong. Bitbit ang isang lumang termos at 2 tasa. Agad niya itong iniabot sa amin at siya na rin ang kusang nagbukas ng termos para salinan ang mga tasa namin. Habang ginagawa niya yon, kitang-kita ko ang sinseridad sa mga kilos niya. Kahit magmamadaling araw na at naistorbo namin ang tulog niya, hindi siya nagpakita ng kahit na anong pagkainis. Na-appreciate ko talaga yung pagiging maasikaso niya. Sa lungsod kasi, bihira ka nang makakita ng taong ganito kagaan ang loob sa kapwa. Salamat po ulit sa inyo, Tiyo. At pasensya na talaga sa istorbo. Ano ka ba, Baryo? Wala yun. Pamilya tayo, hindi ba? At ikaw, Jason, ubusin mo yan, ha? Masarap yan. Pampalakas ng katawan, lalo na't bago ka palag dito sa aming probinsya. Salamat po, Lo. Amoy pa lang po alam ko nang masarap Aba, talagang masarap yan, Apo. Hahanap-hanapin mo yan kapag natikman mo na. Siya ka pala, Mario. Bakit nga pala naisipan yung mamasyal? May problema ba roon? Wala naman ho, Tiyo. Sadyang na-miss ko lang po ang probinsya. At saka itong si Jason gusto ko rin makita niya kung saan ako galing. Masyado na kasing nakatali ang buhay namin sa trabaho at negosyo. Kaya naisipan naming mamasyal muna. Ganun pa? Ay ayos naman pala. Ano ba ang negosyo at trabaho ninyo? Buy and sell lang ho. Nag-aangkat kami ng mga isda tapos inilalako namin nitong anak ko. Simple lang din po ang buhay namin sa Maynila. Nagsisikap para mabuhay ng maayos. Abay, maganda yan. Basta barakal ang ginagawa, walang dapat pagsisihan. Kahit mahirap o simple lang ang buhay, ang mahalaga ay nakakatulog ka ng maibig sa gabi dahil alam mong wala kang naaargabyadong tao. Yun ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, hindi ba?
Parang biglang tumapang ang lasa ng kape sa sinabi na yon ni Lolo Temyong. Sumulyap ako kay tatay at nakita kong napahigop na lang din siya ng kape nang malalaki ang paglagok niya. Dumaan ang ilang sandali ng katahimikan pagkatapos magsalita ni Lolo Temyong. Maya-maya pa ay inilapag na ni tatay ang kanyang tasa. Tiyo, tapos na po ako magkape. At sige ho, mukhang kailangan na rin natin magpahinga lahat. Pero pwede po ba kaming makitulog na po muna dito, Tiyo? Medyo mahaba-haba rin ang binahe namin mula sa Maynila hanggang dito eh. O sige, sige. Pasensya na kayo at napahaba ang kwentuhan natin. Doon na kayo sa may bakanting kwarto. May mga banig na nakalagay doon at mga unan. Bibigyan ko na lang kayo ng kulambo para hindi kayo lamukin. Hiniligpit na ni Lolo Temyong ang mga tasa at termos. Sumunod naman kami ni tatay papunta sa maliit na silid na itinuro niya. Pagpasok namin, agad naming inayos ni tatay ang mga gamit at pati na yung higaan. At nang maayos na ang lahat, kapwa kami nahiga na at hindi na inilagay ang kulambo na ibinigay ni Lolo Temyong. Ilang sandali lang ay narinig ko na ang malakas na paghilik ng tatay ko. Hindi naging hadlang ang kape para hindi siya dalawin ng antok. Ako naman ay inaantok na rin. Pero bago ko ipikit ang aking mga mata, bigla kong may narinig. Isang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa labas ng kubo. Parang galing ito sa itaas ng bubungan hanggang sa unti-unting lumayo. Binaliwala ko lang yun. Sa isip-isip ko, baka malaking agila lang o isang malaking uri ng ibon na lumilipad papunta sa bundok para maghanap ng makakain. At nang mawala ang tunog, doon na ako tuluyang inantok at nakatulog ng mahimbing. Tanghali na ako nagising kinabukasan. Pagmulat ng mga mata ko, wala na sa tabi ko si tatay. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Pero wala ring tao sa loob ng kubo. Maging si Lolo Temyong ay hindi ko makita. Sumilip ako sa bakuran. Umaasang nandun lang sila sa ilalim ng puno o kaya naman ay naglilinis. Pero wala rin sila. Muli akong pumasok sa loob at napansin kong may mga nakatakip na pagkain sa mesa. Mukhang tapos na silang kumain dahil may bawas na ang ulam at kulang na rin ang kanin sa kaldero. Dahil kumakalam na rin ang sikmura ko, nagpasya na akong kumain mag-isa. Siguro ay lumabas lang sila saglit para maglakad-lakad o kaya naman ay bumisita sa ibang kakilala. Pagkatapos kong kumain, naisipan kong lumabas muna para magpahangin. Naglakad-lakad ako sa gilid ng kalsada pero hindi ko akalain na sa gitna ng paglalakad ko ay may biglang kukursunada sa akin. 3 lalaki na mukhang mga tambay doon ang humarang sa daan ko. Bigla na lang akong sinunggaban ng isa pero hindi nila alam na hindi ako basta-basta. Sanay na sanay ako sa suntukan sa Maynila. Kaya nang sumugod sila, mabilis akong nakaiwas at bumawi ng mga suntok. Hindi ako nagpahuli sa kanila. Kahit 3 sila, puro mga bara-bara lang ang galaw nila at sa loob lang ng ilang minuto, ang 3 nangharang sa akin ang nabugbog at lupaypay na napaupo sa lupa. Maya-maya pa ay may isang itim at makintab na kotse ang tumapat sa akin. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito at nakita ko ang isang lalaki na mukhang kaedad ko lang din. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Tapos ay tipid na ngumiti. Mahusay kang lumaban ah. Magandang reflexes mo. Salamat po. Baka kailangan mo ng trabaho. Naghahanap kasi ako na magiging kanang kamay ko o security. Baka gusto mo. Gusto ko kasi ang kalibre mo eh. Mukhang hindi ka basta-basta susuko. Sige ho. Pag-iisipan ko ho. Taga rito ka ba? Parang ngayon lang kasi kita nakita dito. Hindi po. Dayo lang po ako rito. Doon po ako nakikituloy sa bahay ng lolo ko. Ganun ba?
Saan ba ang bahay ng lolo mo? Dun lang po. Sa may maliit pong kubo. Katabi po nung malaking compound na may matataas na pader na para pong may mansyon. Hehehe. Ako ang may-ari ng mansyon na yun eh. Ho? Kayo ang may-ari nun? Oo. Kaya kung interesado ka sa inaalok ko, puntahan mo ako sa bahay. Ipakita mo lang to sa gwardya para papasukin ka. May iniabot siya sa akin na isang maliit na pulang papel. Agad ko itong kinuha at itinago sa bulsa ko. O sige, una na ako ah. Pagkasabi nun, ay tumaas na ang bintana ng kotse at tuloy na siyang umalis. Naiwan akong nakatayo sa kalsada. Hindi ko akalain na aalukin ako ng trabaho ng isang estranghero. At magkakaroon ako ng trabaho dahil lang sa nakita kong nakipagbugbugan sa kalsada. Pero sa sandaling yun, medyo proud ako dahil sa papuri niya. Nakakataba ng puso na may isang taong nakapuna sa kakayahan ko. Kasi kung si tatay ang tatanungin, laging kulang ang ginagawa ko. Sa tuwing may kailangan kaming trabahuin, laging siya ang bida. Palagi niyang sinasabi na siya lang ang gagawa at wag na akong makialam dahil baka pumalpak pa ang operasyon. Isa lang ang naging silbi ko sa kanya sa trabaho. Yun ay ang ipagmaneho siya at itaka sa gulo. Kaya madalas, pakiramdam ko ay maliit lang ako. Pero heto na, isang pagkakataon na ang kumatok. Isang malaking tao ang mismong lumapit para sabihing gusto niya ang kalibre ko. Naisip ko, ito na siguro yung hinihintay kong pagkakataon para mapatunayan sa sarili ko at lalong-lalo na kay tatay na kaya ko ring maging kasing galing niya at magkaroon ako ng sarili kong diskarte at sarili kong pera. Pero sa kabilang banda, may kaba rin akong nararamdaman. Alam kong may bit ang bili ni tatay na huwag kaming gagawa ng anumang bagay na makakakuha ng atensyon. Pero naisip ko, trabaho naman ito at mukhang makapangyarihan yung lalaki sa kotse. Baka nga makatulong pa ito sa amin para mas maging ligtas habang nandito kami. Huminga ako ng malalim at nagsimulang maglakad pabalik sa kubo ni Lolo Temyong. O Jason anak, bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing? Pagbalik namin galing sa bukid kanina, wala ka na rito. Naglakad-lakad lang po ako dyan sa tabi-tabi, tay. Nagpahangin lang po. Ganun ba? Mabuti yan. Para masanay ang baga mo sa hangin dito. Malinis ang hangin dito. Hindi gaya sa Maynila na puro usok. Naupo ako sa isang kawayang bangko malapit sa kanila. Hindi maalis sa isip ko yung lalaki sa kotse at yung pulang papel sa bulsa ko. Tumingin ako sa direksyon ng mansyon na natatanaw mula sa bakuran. Lo, sino po ba talaga ang may-ari ng malaking mansyon na yun? Mukhang sobrang yaman po kasi nila eh. Hindi sumagot si Lolo Temyong. Tuloy lang siya sa paghimay ng sitaw. Tila ba biglang nabingi o sadyang walang narinig. Napatingin ako kay tatay pero abala rin siya sa pagtulong sa matanda. Hanggang sa inulit ko ang tanong ko. Lolo Temyong, itatanong ko lang po sana kung sino po yung nakatira doon sa mansyon. Nakita ko po kasi kanina. Ang ganda po ng mga sasakyan nila. Dako apo, huwag mo na galabin. Hindi mo magugustuhan. Ang malalaman mo tungkol sa kanila, mas mabuting huwag mo na lang silang pansinin. Nagtaka ko. Mukha namang mabait yung lalaki kanina. Maayos makipag-usap at mukhang disente. Baka tila ganun lang ang iwas ng matanda pagdating sa kanila. Pati si tatay ay tila nakuha rin ang atensyon sa naging sagot ni Lolo Temyong. Oo nga pala tiyo, kanina ko pa rin gustong itanong eh. Bakit dito na kayo nakatira sa maliit na kubo na to? Hindi ba't dyan mismo sa kinatatayuan ng mansyon na yan ang bahay mo noon? Dyan din nakatira ang iba nating mga kamag-anak. Ano ba nangyari? Bakit napunta sa ibang lupa mo? Huminto si Lolo Temyong sa ginagawa niya. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo. Tila may inaalalang hindi maganda.
Naloko ko, Mario. Naloko ko ng mismong mga kamag-anak natin. Habang nasa serbisyo ko noon, pinagkatiwala ko sa kanila ang mga papeles ng lupa natin. Hindi ko akalain na naibenta na nila yung bahay at ang malaking bahagi ng lupa nang wala kong alam. Ibinenta nila sa tatay ng lalaki na yan. Naisahan nila ako. Anak ng putyang yan, oh. Kaya ba nagsialis silang lahat dito? Tama ka. Nung malaman ko ginawa nila, kinabuhian ko sila. Hindi ko sila mapatawad. Natakot sila sa akin. Natakot silang baka gantihan ko sila dahil alam nilang hindi ako basta-basta. Kaya ayon, lumaya sila rito sa Kapis. Ibinenta nila sa mga dayo ang lupang minanapa natin sa mga ninuno natin. Eh kung ganun po, bakit parang may malaking galit din kayo dun po sa may bagong may-ari? Ano po bang atraso nila sa inyo? Eh, binili lang naman po nila yung lupa. Hindi umimik ang matanda. Tila biglang tumigas ang anyo ng mukha niya. Sa halip na sumagot, mabilis niyang iniba ang usapan. O sige na, kailangan na nating matapos itong mga gulay para may pananghalian na tayo. Gutom na sigurado kayo. Pero hindi ko hinayaang matapos doon ang usapan. Naisip ko na ito na ang tamang oras para sabihin sa kanila ang nangyari kanina. Yung tungkol sa pag-alok sa akin ng may-ari ng mansyon ng trabaho na gusto kong gawing security doon sa mansyon. Nagulat si tatay at si lolo. Pareho silang napanganga at hindi makapagsalita. Ilang sandali din ang lumipas bago sila nakapagsalita. Wala na bang kaso yun? Kung gusto mo magtrabaho sa kanya, mainam na din yan para hindi ka mainip dito. Tumayo si Lolo Temyong, nabitbit ang bilao ng gulay. Pumasok na siya sa loob ng kubo para magluto. Pagkaalis ng matanda, agad akong hinarap ni tatay. Seryoso ang mukha niya at halatang hindi nagustuhan ang narinig. Hoy Jason, ano bang pumasok sa isip mo? Hindi mo kilala ang mga tao sa lugar na yan. Nakalimutan mo na ba ang dahilan kung bakit tayo nandito? Nagtatago tayo, di ba? Tay, trabaho lang naman yun eh. At saka, mukhang makapangyarihan yung may-ari. Baka nga mas maging ligtas pa tayo kapag nandun tayo sa loob. Kaysa naman nakatambay lang ako rito at naghihintay kung anong mangyayari sa atin. Hindi ganun kadali. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Ayaw ko ng atensyon. Ang trabahong inaalok sa'yo, siguradong puro gulo ang kapalit niyan. Alam mo ba kung anong klase ng tao? Yang bibigyan mo na security, ha? Tay naman eh. Hayaan niyo na ako. Hindi na ako bata para hindi malaman kung ano ang tama sa mali. Interesado ako sa trabaho na inaalok niya. Saka malayo naman yung pagiging security sa pagiging mamamatay tao eh. Malinis to at marangal. Basta, hindi ako papayag. Tapos ang usapan. Pero tay, ang sabi ko hindi ako papayag. Maglinis ka na lang dyan. O kaya, tumulong ka doon sa loob kung ayaw mong mabatukan ka na naman. Tumalikod na si tatay at naglakad palayo. Iniwan akong mag-isa sa labas. Napahawak ako sa pulang papel sa bulsa ko. Nanatili akong nakatayo sa labas habang nakatingin sa likod ni tatay habang papasok siya sa kubo. Napahawak ako sa pulang papel sa bulsa ko. Nainis ako. Palagi na lang ganito ang setup naming dalawa. Para sa kanya, bata pa rin ako na kailangan laging pagsabihan, bantayan at pasunurin sa lahat ng gusto niya. Isang malaking pagkakataon na sana ito para maipakita ko sa kanya kung sino talaga ako at kung ano ang mga kakayahan ko. Sa pagkakataong yun, bigla ko na lang naramdaman ang matinding kagustuhan na makawala sa anino ni tatay. Gusto ko namang tumayo sa sarili kong mga paa at gumawa ng sarili kong pangalan. At panahon na para malaman niya na hindi na ako yung batang kailangan pang hawakan sa kamay. Pasensya na, tay. Pero gusto ko po talagang gawin to. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa mansyon. At pagdating ko sa malaking gate ng mansyon,
sinalubong kagad ako ng 2 gwardya na may bitbit na mahahabang baril. Agad nila akong tinanong kung ano ang kailangan ko. Medyo nakasimangot pa nga sila at ipinapakita sa akin ang matatapang nilang muka. Mga sir, pinapunta po ako ng amo nyo dito eh. Heto, ipakita ko lang daw to sa inyo para papasukin nyo ako. Kinuha ng gwardya ang papelya. Tinignan ito ng maigi at biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Tumango siya sa kasama niya at binuksan ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Agad na nila akong pinapasok. Yung isang gwardya ang sumama sa akin papunta sa opisina nung lalaking may-ari ng mansyon. Pag-akyat namin sa ikalawang palapag ng mansyon, nakita ko siya na nakaupo sa kanyang silya. Pagkakita sa akin, lumapad ang ngiti niya sa labi. Akala ko hindi ka na darating eh. Natutuwa ako at mabilis kang nakapagdesisyon. Kailangan ko rin po kasi ng trabaho eh. Tama yan. Sa panahon ngayon, mahirap ang walang pinagkakakitaan. Sige. Maupo ka muna. Naupo ako. Sa harap ng mesa niya, may kinuha lang siya saglit sa drawer niya at maya-maya pa ay may inilagay siyang isang bundle ng pera sa harap ko. Ako nga pala si Paulo. Sa mga tauhan ko rito, Boss Paulo ang tawag nila sa akin. Ikaw, anong pangalan mo? Jason po, sir. Jason. O heto, advance payment mo yan para sa ipapagawa kong trabaho sa'yo na gagawin mo sa loob ng 1 linggo. Yung kabuuang bayad niyan, ibibigay ko sa'yo kapag tapos na ang lahat at kontento ko sa resulta. Sir, sigurado po kayo na may sweldo na kagad ako? Ano po bang ipapagawa niyo sa akin trabaho? Bukas na magsisimula ang clearing operations. Sasama ka sa mga security ko para ayusin ang gulo sa kabilang ibayo ng asyenda. May mga panggugulo kasi doon na kailangan turuan ng leksyon. Pagkatapos namin magkasundo ni Boss Paulo, ay umuwi na ako sa bahay. Naabutan ko silang nag-uusap na 2 at bigla silang nanahimik nang pumasok ako. Nahalata ko tuloy na ako ang pinag-uusapan nila. Hindi nila ako pinansin. Kaya naman, tuloy-tuloy na lang akong pumasok sa loob ng kwarto. Hindi na ako kumain dahil nabusog na ako sa pagkaing ipinahanda sa akin ni Boss Paulo. Samantala kinabukasan, maaga akong nagising at tulad kahapon, wala na naman si Lolo at si Tatay. Agad akong nagbihis at nag-report sa mansyon. Pagdating doon, ay agad kaming nagtrabaho. Kasama ang mga security guard, nakargado ng matataas na kalibre ng mga armas. Sumakay kami sa isang pick-up, papunta sa dulo ng asyenda. Akala ko ay mga armadong tao ang haharapin namin, pero laking gulat ko nang makarating kami sa lugar. Mga ordinaryong magsasaka lang sila. Sapilitan silang pinapalayas dahil gagamitin daw ang lupa para sa expansion ng asyenda ni Boss Paulo. Nagsimulang manakit ang mga kasama ko. Pinagtatapon nila ang mga nakakamada na sako ng palay at pinagwawasak ang iba pang mga tanim na gulay. Habang nangyayari ito, nakatulala lang ako sa harap nila. At bigla akong natigilan nang makita kong biglang may 2 tao na humarang sa aking mga kasamahan. Lolo Temyong? Tatay? Jason, ba't anong ginagawa mo rito? Ito ba yung sinasabi mong trabaho kahapon? Hindi ba't hindi ako pumayag? Bakit ka nandito? Gusto ko po para naman kumita ako ng sarili kong pera. Naririnig mo ba ang sarili mo? Bakit kailangan mo ng pera? Anong pumasok dyan sa kokote mo? O ano? Ito yung trabaho na pinagmamalaki mo. Ang manakit na mga tao walang laban. Ang magpalayas at mga agaw ng lupa. Ganun ba? Tay, trabaho lang to. Sabi kasi ng boss ko, may mga nanggugulo sa lupa niya kaya kailangan namin palayasin. Nanggugulo? At sa tingin mo ba nanggugulo kaming lahat dito? Lahat ng mga nandito, ordinaryong magsasaka lamang. Ano sa palagay mo yung ginagawa mo, ha? Hindi ako nakaimik.
Napako na lang ako sa kinatatayuan ko at hindi na nakakilos. Hinayaan ko na lang ang mga kasama ko sa ginagawa nilang pangwawasak. Ilang sandali pa, biglang may nagpaputok ng baril sa ere. Isang babalayon na kapag hindi pa tumigil ang mga tao, tiyak nagagamit na ng dahas ang mga kasama ko. Galit na galit si tatay. Nakuyom ang mga palad niya na tila gustong gusto kong suntukin sa muka. Sinabihan niya ako na wag na munang magpapakita sa kanya dahil sa nangyari, tuluyan nang nagkaroon ng lamat ang relasyon naming mag-ama. Sa sobrang hiya at inis, hindi na nga ako nakauwi nung gabing yon. Mabuti na lang at inalok ako ni Boss Paulo na doon na matulog sa quarters sa likod ng mansyon. Mag-isa lang ako sa kwarto ko. Maayos at mabango ang kama. Tapos di aircon pa. Malayo sa sikip at init ng kubot ni Lolo Temyong. Kinabukasan, mas naging maganda pa ang trato sa akin ni Boss Paulo. Isinama pa niya ako sa hapag para mag-agahan. At kitang-kita na wiling-wili siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya ganun kabait sa akin. At hindi ko rin maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Pagkatapos kasi naming mag-agahan, ay muli niya akong inutusan na palayasin ang mga magsasaka. May mga sinabi siyang dapat kong gawin at lahat ng sinabi niya ay sinasang-ayunan ko kahit taliwas na ito sa prinsipyo namin ng tatay ko. Ilang sandali pa ay naroon na naman kami ng mga kasamahan ko sa bukid at sinusubukang paalisin sila. Pero tulad kahapon ay nagmatigas ang mga tao. Maawa naman kayo! Hayaan nyo na kami rito sa bukid. Sa amin naman talaga ang mga lupaing ito. Ano ba talaga ang gusto ng amo ninyo? Naliliitan pa ba siya sa lawak ng asyenda niya? At pati itong kakakurampot na taniman namin ay gusto pa niya kunin. Huwag nyo naman kaming alisan ng kabuhayan. Nakikiusap kami sa inyo. Lo, ang sabi ni boss, nabili niya na ang mga lupang ito at bayad niya na kayong lahat. Nagastos niyo na yung pera tapos ngayon, ayaw niyo pong ibigay ang para sa kanya. Eh, hindi naman po pwedeng ganyan. At nagpapaniwala ka naman sa boss mo na yun. Alam mo sana, hindi na lang kita dinala dito eh. Kung alam ko lang na dito ka magwawala, iniwan na lamang sana kita sa Maynila. Bakit, tay? Dahil ba hindi ko sinusunod ang gusto niyo? Tama na. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa inyo, tay. Ngayon lang ako nagkaroon ng sariling desisyon. Kaya wag niyo akong diktahan. Natigil ang pagsasagutan naming mag-ama nang isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sabay-sabay kaming napalingon sa pinagmulan ng tunog. Doon ko nakita ang isa sa mga magsasaka na dahan-dahang tumumba at nangisay sa lupa. May tama siya sa dibdib at mabilis na kumalat ang dugo sa suot niyang kamiseta. Nanlaki ang mga mata ko sa isang saglit. Parang bigla kong nagising mula sa isang mahabang bangungot. O ano? Yan bang gusto mo? Sige, gawin mo. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, ituloy mo ang pinapagawa ng boss mo. Pero sana maisip mo, Jason, na kaya hindi kita hinahayaang tumira ng target ay dahil ayaw kong matulad ka sa akin. Ayaw kong madumihan ng mga kamay mo. Pero kung yan talaga ang gusto mo, sige, bahala ka na. Tumulad ka sa akin. Maging mamamatay tao ka. Kung yan ang ikaliligaya mo. Hindi ako nakasagot. Nakatayo lang ako sa gitna ng initan at pinanood si tatay na tumalikod at sinakluluhan ang magsasakang nabaril. Matapos yon, ay nagsialisa na sila lahat pero nagbanta din na hindi nila ipapaubaya ang lupa sa ganid na siyendero kahit magkamatayan pa. Bumalik na rin kami ng mga kasama ko sa mansyon. Pero imbis na matuwa si Boss Paulo na nabawasan ang mga panggulo, nagalit pa siya nang malaman niyang may napatay na magsasaka. Sino nagpaputok sa inyo? Ang sabi ko, palayasin lang sila.
Hindi ko sinabing pumatay kayo, mga gunggong! Pinapainit yung mata ng mga tao sa akin eh! Tumingin siya sa amin ng matalim, lalo na doon sa tauhan niyang bumaril. Matapos niya kaming pagalitan, ay pinabalik niya na kami sa pagbabantay. Maghapon siyang hindi nagpakita sa amin. Kinagabihan, hindi ako dalawin ng antok, kaya nagpahangin ako sa labas ng quarters. Maya-maya ay nakita ko si Boss Paulo na naglalakad sa loob ng bakuran. Papunta siya sa pinakamadilim na lugar sa asyenda. Para siyang pumupusli sa sarili niyang bakuran dahil panay ang lingon niya sa paligid na tila ba tinitignan kung may nakasunod sa kanya o nakakakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Dahil naman sa kuryosidad ay sinundan ko siya ng dahan-dahan. Maya-maya pa ay nakita ko siyang tumigil sa harap ng isang malaking puno at tapos ay dumating ang tauhan niya na bumaril sa magsasaka. Hindi ba't malinaw ang sinabi ko sa'yo? Imasaker mo yung mga magsasaka na yon para matapos na ang lahat. Ano nangyari? Bakit isa lang ang pinatay mo? Napakuyom ang kamay ko sa mga salitang yun. Hindi ko na kasi nagugustuhan ang mga naririnig ko. Doon ko napatunayan na masamang tao talaga itong si Paulo. Wala siyang balak makipag-usap ng maayos sa mga magsasaka. Ang gusto niya ay ubusin ang lahat ng humaharang sa kanya. Katulad niya si Mr. Santos na napatay namin sa Maynila. Walang sinasanto at walang awa basta't pagdating sa negosyo. Pero mas malala pa pala rito ang katotohanan. Habang nakatago ako, nakita ko ang hindi ko akalaing makikita ko sa buong buhay ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko kung paanong bumaluktot ang katawan ni Boss Paulo. Humaba ang mga kuko niya at ang muka niya ay unti-unting naging muka ng isang gutom na halimaw. Tinubuan din siya ng malapad at malaking pakpak. Bago pa man makasigaw ang tauhan niya, sinunggaban na siya agad ni Boss Paulo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita kong nilapa niya ang tauhan niya na pumalpak. Sa sobrang takot ko, ay dahan-dahan akong umatras at saka kumaripas ng takbo papunta sa malaking gate. Pagdating ko dun, ay sinikap kong ayusin ang sarili ko para hindi mahalata ng gwardya ang panginginig ko. Sinabi ko na lang na may nakalimutan akong mahalagang gamit sa bahay ng lolo ko, kaya kailangan kong umuwi muna sandali. Hinayaan naman ako ng gwardya. Tinakbo ko kagad ang distansya mula sa gate pauwi sa bahay ni Lolo Temyong, at nang makarating ako, agad akong pumasok sa loob at nakita ko silang seryosong nag-uusap. Sabay pa nga silang napalingon sa akin. Anong masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito? Sandali lang, tay. Mamaya na kayo magalit sa akin. May kailangan akong sabihin sa inyo. Ano ba yon, apo ko? Tay, may aswang po sa mansyon. Ano ba pinagsasasabi mo? Ano ba kalokohan to, Jason? Hindi po to kalokohan, tay. Makinig muna kayo sa akin. Kanina lang sinundan ko si Boss Paulo dun sa madilim na parte ng asyenda. Sa harap ko mismo, nakita ko siya nagbago ng anyo. May malaki siyang pakpak tapos sumaba ang mga kuko niya. At naging mukha siyang halimaw. Tapos nilapa niya yung kasamahan ko. Yung bumaril dun sa magsasaka kanina. Kinain niya ng buhay. Natahimik ang buong sala. Tumingin ako kay Lolo Temyong na tila hindi na nagulat sa narinig niya. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at nilapitan ako. Matagal ko nang nararamdaman na masamang enerhiya sa loob ng mansong yan. Kaya lang ay hindi ako sigurado, lalo na't maingat gumalaw ang lalaking yon. Tama lang pala ang desisyon ko na hayaan kang makapasok para may magpatunay sa hinala ko. Ano? Alam niyo yun, Chong? Pambira naman kayo. Para niyo namang ibinitag sa kulungan ng leon ng anak ko. Paano kung saan nilapa ng hayop na yun? Bakit hindi niyo naman sinabi sa akin ang plano niyo?
Pasensya na kayo. Pero yun lang talaga naisip kong paraan. Matagal ko na rin gustong pumasok dyan. At ako na sana mismo ang maghahanap ng patunay, pero hindi madali. Kilala ko ng hayop na yan bilang isang antingero. Alam niyang kalaban ako, kaya maingat siya sa bawat kilos niya kapag malapit ako sa kanya. Pero si Jason, siya mismo ang inanyayahan ng lalaking yun na pumasok sa pugad niya. Kaya hinayaan ko. Mukhang kampante siya kay Jason. Kaya nagpabaya siya. Kahit na, buhay pa rin po ng anak ko ang nakataya rito. Alam ko, Mario. Pero mahusay ang anak mo. May nakita ako sa kanya. Kaya kampante akong makakalabas siya ng buhay mula roon. May likas siyang liksi at talas ng pakiramdam na minana sa iyo. At yun ang naging proteksyon niya habang nandun siya sa loob. Mas mahusay pa nga siya sa iyo noon. Nung nagsisimula ka pa lang, malaki ang potensyal niya na maging katulad din natin. Alam ko naman po yun, Tiyo. Magaling naman talaga ang anak ko eh. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig kong sinabi ni tatay. Pakiramdam ko ay biglang bumaan ang dibdib ko. Sa totoo lang, buong buhay ko, ang akala ko ay wala akong kwenta sa paningin ng tatay ko. Akala ko, palagi lang akong sabit sa kanya at akala ko, hindi siya nagagalingan sa akin. Yung mga under na pakiramdam ko noon, yung akala ko ay minamaliit niya ang kakayahan ko. Mali pala ako. Bilib pala siya sa akin. Hindi niya lang magawang sabihin ng diretso. Napigilan ko ang pagiging emosyonal ko nang maramdaman ang mahinang pagtapik ni Lolo sa balikat ko. Gayong sigurado na tayo kung ano ang kalaban natin. Ngayong gabi ay tatapusin na natin siya. At kayong dalawa, humanda kayo! At teka lang ho, hindi ba't lugi ako? Pareho po yata kayo may suot na anting-anting pero ako wala. Paano mo nalaman na may anting-anting ako? Narinig ko po kasi na sinabi nung kasama kong security na 3 kayong binaril niya, kasama si tatay. Pero isa lang po natumba, ibig sabihin ay may suot din po kayong anting-anting tulad ni tatay. Kaya hindi ka rin tinabla ng bala. Oo, tunay yun, Apo. Meron nga ako at ito ang ginagamit ko sa mga operasyon namin doon. Kaya madalas na nananalo ang tropa namin sa mga espesyal na misyon dahil sa agimat na taglay ko. Pero wag kang mag-alala. Hindi ka namin isusubo sa gera na wala ka siyang data. May ibibigay ako sa'yo. Dahan-dahang naglakad si Lolo Temyong papunta sa may altar niya at may kinuha siyang baul na nasa ilalim nito. Sa itsura pa lang ng baul, halatang luma na ito dahil sa kapal ng alikabok na nakapatong dito. Buksan mo, Mario. Panahon na para gamitin ang mga bagay na matagal na nating itinatago. Nang buksan ni tatay ang baul, napanganga ako sa nakita ko. Madami yung mga anting-anting na nakatago, iba't ibang klase at anyo. Napahanga ako. Totoo ngang antingero, ang Lolo Temyong ko. Kumuha siya ng isang maliit na kwintas na may pendant na itim na bato. Mukhang ordinaryo lang ito sa unang tingin, pero nang hawakan ni Lolo, bigla itong nagliwanag. Heto, Apo. Isuot mo ito. Isinuot ko ang kwintas at saktong pagkadikit ng pendant sa balat ko. May kakaibang kuryente na dumaloy mula sa bato papunta sa dibdib ko. Sa oras na yon, ay biglang tumalas ang pandinig ko at naging mas malinaw ang paningin ko. Handa na ba kayo? Tara na! Sumugod na tayo sa mansyon! Handa na sana kaming sumugod. Pero bago pa man kami makalabas ng bahay, isang magsasaka ang patakbong lumapit sa amin. Hingal na hingal at halos himatayin na sa takot. Sinabi nito na may sumugod na 5 aswang sa ginagawang kampo ng mga magsasaka sa bukid. Agad na inihanda ni tatay ang mga baril namin at itak ang kay Lolo.
Agad na binasbasan ito ni Lolo Temyong. Matapos ito ay tumakbo na kami papunta sa mga magsasaka para sila ay saklolohan. Pagdating namin doon ay nakita ko ang 5 aswang na nasa ere. Sinusubukan nilang dumagit ng mga tao sa ibaba. Agad kaming kumilos ni tatay at pinuntiryang barilin ang mga halimaw. Naging sunod-sunod ang putok ng baril. May isa akong tinamaan at ramdam ko agad ang bagsik ng sandatang hawak ko. Yung agimat na dala ko ay nagliliwanag, kaya bawat kalabit ko ng gatilyo, ang bala na lumalabas sa baril ay nababahiran ng liwanag na galing sa anting-anting. Bagsak ang aswang na tinamaan at bigla itong natupok ng isang kakaibang puting apoy hanggang sa maging abo at tangayin ng hangin. Naging madali lang para sa amin ang laban. Si tatay, ginamit niya ang kanyang galing sa pagbaril habang suot niya ang kanyang anting-anting na krus ng batis. Sa bawat pagpapakawala niya ng bala, kahit hindi tamaan ng aswang, para bang may kasama itong puwersa ng malakas na agos ng tubig na humahampas sa mga aswang. Nawawalan sila ng balanse sa ere at yung dalawa ay tuluyang bumagsak at nangisay sa lupa habang bumubula ang bibig hanggang sa umusok at umapoy at natupok din at naging abo. Doon naman umatake ang lolo kong antingero. Tinaga niya at pinagsasasaksak yung 2 aswang. Muli kong itinutok ang baril sa isa pang aswang at tulad ng kasamahan niya, nasunog din ito at naging abo. Pero ang hindi namin inaasahan ng mga sandaling yun, yung huling aswang ay nakalapit kay tatay at nahawakan siya sa likod. Tinutukan ng matatalas na kuko sa liig ang tatay ko. Anak ng putyalo! Si tatay! Bakit ganoon? Hindi ba dapat ay napapaso ang aswang kapag hinahawakan nilang isang antingero? Bakit ganyan na nangyayari? Hindi, apo. Iba-iba ang kakayahan ng bawat anting-anting. Ang suot ng tatay mo ay para sa kulat ng balat, bilis at lakas. Hindi ito ang uri na nakakapaso o nakakasunog ng mga aswang sa isang hawak lamang. Ang suot mo, Jason, yan ang may taglay na apoy at bagsik na kayang pumuksa sa kahit na kaninong aswang. Lolo Temyong, anong gagawin natin? Anak, bilisan mo! Barilin mo! Puntiryahin mo sa ulo! Po, pero hindi pwede, magkadikit kayo eh. Kapag nagkamali ako, baka kayo ang tamaan ko eh. Anak, may tiwala ako sa'yo. Sige na, gawin mo na! Pasabugin mo ang bao ng ulo ng aswang na ito! Nang mga sandaling yon, nanginig ang mga kamay ko habang itinataas ang baril. Tinignan ko ang aswang. Huminga ako ng malalim. Nag-concentrate ako at itinutok ko ang baril sa kanya. Alam kong kailangan ko tong gawin dahil kung hindi, ay lalapain niya talaga ang tatay ko. Pinikit ko ang isang mata ko at tinuon ko ang buong atensyon ko sa ulo ng aswang. Hinayaan kong dumaloy ang init mula sa aking anting-anting papunta sa dulo ng aking baril. At sa isang iglap, kinalabit ko ang gatilyo. Tumama ang bala sa pagitan ng mga mata ng aswang. Napaatras bigla ang halimaw at bigla na ring umapoy ang kanyang katawan. Sigaw siya ng sigaw sa labis na init at sakit. Pero bago pa man siya tuluyang matupok ng apoy at maging abo, nakita namin na siya, si Boss Paulo, ang may-ari ng mansyon. Hanggang sa tuluyan na siyang naging abo at tinangay ito ng hangin. Tay! Ano tay? Ayos ka lang ba? Oo, anak. Medyo nabingi lang ako ng konti sa putok. Pero anak, grabe ka.
Ang galing mo dun Asintadong asintado Isa kang ang tunay na antingerong birador, anak. Ipinagmamalaki kita. Napangiti ako sa narinig kong sinabi ni tatay. Nang makita ng mga magsasaka na namatay na si Boss Paulo, agad silang sumugod sa mansyon. Sumunod na rin kami ni na Lolo Temyong at Tatay Mario. Pagpasok pa lang namin sa gate ay hindi na kami hinadlangan ng mga gwardya, lalo pa nang malaman nilang aswang pala ang pinaglilingkuran nila at ito'y patay na. Humingi sila ng awa at tawad sa mga tao. Pinatawad namin sila dahil alam kong tulad ko ay wala naman silang kinalaman sa mga pinaggagawa ni Boss Paulo. Nagtatrabaho lang din sila para sa kanilang pamilya. Samantala, pumasok kami sa loob ng mansyon para tignan kung may iba pang panganib. Sa isang silid, may nakasabit na isang malaking larawan. Huminto kami ni tatay at sabay na napatingin doon. Sa larawan, magkasama si Boss Paulo at si Mr. Santos, yung napatay namin sa Maynila. Doon namin napagtanto ang lahat. Mag-ama pala sila, kaya pala hindi nalalayo ang ugali nila sa isa't isa. Talagang maliit ang mundo. Hindi talaga namin akalain na hanggang dito sa probinsya ay talagang makakaabot pa ang koneksyon ng mga Santos. Pero sa pagkakataong ito, kami na ang nagwakas sa kanilang kasamaan. Masarap sa pakiramdam na sa wakas, ang pagiging birador at antingero namin ay nagamit na sa tamang paraan. Hindi para pumatay ng inosente, kundi para protektan ang mga naaapi na pilit inaapak-apakan ng mga nakaaangat sa buhay na asal diablo. Samantala, hindi na ako bumalik ng Maynila. Nagpasya akong manatili na lamang sa Capiz para magsimula ng bagong buhay. Kasama ko si Lolo Temyong. Siya ang naging gabay ko sa paggamit ng mga anting-anting at kung ano-ano pa na may kinalaman sa pagiging isang mahusay at magiting na antingero at manunugis ng aswang. Siya ang naging dahilan kung bakit ko tuluyang niyakap ang pagiging isang tunay na antingero. Pero hindi lang kami pumapatay ng mga aswang. Nanggagamot din kami ng mga may sakit at tumutulong sa mga nangangailangan ng gabay. Naging magkatuwang kami sa pagtulong sa mga tao at sa pagpapanatili ng katahimikan sa aming lugar. Samantala, si tatay naman, siya ang bumalik sa Maynila. Bumalik siya para sumuko at mapagdusahan yung krimen na ginawa niya sa pari. Inamin niya ang lahat. Ang pagiging hitman niya kay Mr. Santos at ang lahat ng utos na sinunod niya noon. Sabi niya sa akin, nang magpaalam siya, kampante na siya na magiging maayos na ang aking buhay sa gabay ni Lolo Temyong. At yung pagsuko niya ay ang tamang paraan para maging tunay siyang malaya at hindi na ako habulin ng mga kagrupo ni Santos. Dito na po nagtapos ang madilim na kabanata ng aming buhay ng tatay ko. Nagsimula ang isang bagong umaga na puno ng pag-asa at sa wakas, naramdaman ko na may mas malalim at totoong kahulugan na ang aking buhay ngayon. May direksyon na ang buhay ko at alam ko na ngayon kung para saan ang galing ko. Maraming salamat, Sir Blair, sa pagtatampok nyo sa aking kwento. Mabuhay po ang inyong channel. Sa kwentong ating napakinggan, may mga taong tila karaniwan lamang sa paningin ng iba, namumuhay
nakikisalamuha at walang bakas ng galit sa kanilang muka. Ngunit pinili nila na tahakin ang landas ng pagiging hitman o birador bilang isang hanap buhay. Hindi ito bunga ng bugso ng damdamin, kundi isang desisyong kanilang niyakap. Maaaring sabihin nilang ang kanilang mga target ay mga salot sa lipunan. Ngunit, ang pagkitil ng buhay ay kailanman hindi nagiging tama sa sariling kamay. Sapagkat kung inaangkin mo ang kapangyarihang humatol at magparusa, hindi ka na naiiba sa mga taong iyong hinahatulan. Ang kasamaan, kahit lagyan pa ng katwiran, ay nananatiling kasamaan. Sabi nga, sa Roma 12:19, sa gitna ng pag-aalinlangan at galit, paalala sa atin ng banal na kasulatan, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't sa huli, ang tunay na katarungan ay hindi ipinapataw sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng tamang proseso at pananampalataya. May batas na dapat sundin at may Diyos na makatarungan na siyang hahatol sa bawat gawa ng tao. Kung pipiliin ang landas ng karahasan, sarili mo ring kaluluwa ang unti-unti mong winawasak. Mas piliin nating mamuhay ng marangal, magtrabaho ng tapat, umiwas sa pananakit ng kapwa, at mamuhay ng payapa. Dahil sa pagsunod sa tama, doon natin tunay na natatagpuan ang dangal at kapayapaan. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.